Inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes Cofor ang listahan ng mga dati at kasalukuyang opisyal ng Philippine National Police, PNP, na umano'y ikinokonsidera ngayong suspect sa International Criminal Court, ICC, case laban kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. The following former and active PNP officials are now considered as suspects in the ICC case against Duterte. Ani Trillanes, kabilang aniya sa listahan ang mga dating Philippine National Police, PNP Chief, na sina Senyor Ronald Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. Kasama rin sa tinuturing na suspek sina Majordos General Romeo Caramat Jr., dating Chief ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP at ngayon ay Acting Area Commander ng Northern Luzon. Edelberto Leonardo, dating Commissioner ng National Police Commission, at Eleazar Mata, dating PNP Chief Intelligence Officer. Ipinakita rin ng dating senador ang kopya ng dokumento mula sa The Office of the Prosecutor, OTP, ng ICC. Binanggit pa nito na kapag tinuring na suspect, sila ay maaring makasama sa i-issuehan ng warrant of. So we elected a president na who was taking drugs maybe before and maybe now. Kaya siya lang ang magpapasabi, totoo yun noon, bata pa ako. Pero ngayon na hindi na gago, presidente na ako. In this sense na pareho tayo na ikaw. Diyan naman sa TV. We would understand. Noon, pero ngayon hindi na. At wala naman akong rason na hindi maniwala. You're of sound mind, perfect. Wala akong masabi. You are perfect in your lahat. Is this true that merong extension ng seat ng munisipyo doon sa gitna? Wala pong extension po, wala po. Wala extension doon? Opo, yung pinakita doon po ay hindi Pero operational. meron kang ano doon, hindi extension, meron kang opisina doon. Wala po. You're under oath, ha? Yes. Mayor. Yes, I know po. Is the person beside you your lawyer? Yes, Your Honor. Your lawyer. You're entitled to a lawyer, but simple lang naman yung mga tanong namin dito, yung mga illegal activities that were conducted in your vicinity. Kasi nga nag-issue sila ng cancellation ng license. 'Di ba? Kinancel mo na rin. Hindi ka na rin nag-issue 'di ba ng business permit? Yes, Your Honor. On our part po. When was that? Noong January 2024 po. Kaya 6 months before the raid, wala na pong permit sa amin ng Lucky South. Okay. Sige. So kung sinasabi mo na hindi ka nag-issue ng permit noong January 2024, what have you done after the non-issuance of the business permit? You notified the owner? Yes, Your Honor. Where's the letter that you notified them? Can you kindly give it to me right now? The notification. We'll provide you. Have you told them about? Wait, Mayor. You listen. Have you told them about the violation that they have committed? Yes, Your Honor. Through what? Letter or verbal? Lawyer, please. Please stop whispering. Okay? Go ahead. Through our letter, Your Honor. Where's the letter? We'll provide. Can you provide it right now? Then after explaining your intention to close the premises, they have replied on your expression of your violation. Am I right? They write a letter to us. Okay. Anong sagot nila doon sa anong violation ang sinabi mo sa kanila? Because of violation of dun sa occupancy, sa negative sa fire po. And you know, minention mo na reason for the violation of the business permit, not the reason that was given by the PAGCOR? Actually, iniingan din po namin sila ng IGL permit. Wala silang maipakita sa amin. O sige, Yes, so ngayon nagsabi sila na anong explanation nila sa letter nila?
They did Mayor, not- I they will did be not- asking you again, ha? There is an exchange of communication between you notifying them of their violation and then explaining from them their violation and something that they will be done on that violation. Merong exchange na ano yan, ha? Communication, ha? Correct? They did not reply, Your Honor. Oh, they did not reply. Oh, so after that they did not reply on the violation that you mentioned, anong ginawa ninyo? Yun nga po, hindi na namin in-issuean ng permit. Then nagkaroon, No, hindi ka na nag-issue ng January 2024 eh. You mentioned a while ago eh. So kung hindi ka na nag-issue ng business permit prior to that, di ba? Hindi ka na nag-issue, pinag-explain mo sila ng kanilang violation, hindi sila nag-reply. Ano ang tamang next of action? yes, we did a joint inspection, Your Honor. Pinuntahan po namin yung area. Kaya wala naman po kami Mayor, nakita. bago ka magkaroon ng JIT, okay? Kasi bago ka joint inspection team, di ba? Binubuo yun eh. Kaya ka nga sumulat sa kanya, sabi mo kanina, di ba? Sumulat ka ng notice of violation, di ba? Yes, Kasi nakabuo ka na ng JIT. After nung nabuo mo yung JIT, doon nag-issue ka na ng notice of violation. Tapos, ang susunod na step, sasagot siya. Kasi bibigyan mo siya ng oras para sagutin kung ano yung violation eh. Bibigyan mo rin siya ng time para makorek niya yung violation niya. Ang sabi mo kanina, hindi sila nag-reply. So the next course of action is to write them again a letter. At kapag hindi pa rin sila sumagot, ang gagawin mo, papadlock mo sila. Did you do that? Hindi, Did you do that? Hindi na po. Bakit mo hindi ginawa? Kasi ako, meron ako pinapadlock sa amin eh. I did all the requirements according to our local government code. Sinunod ko yun, ni-notify ko sila, nag-explain sila, inisnab ang mga letter ko. Alam mo ginawa ko? Nag-coordinate ako sa PNP, lahat pinadlock namin, BPLO, kasama BPLO, pinadlock namin. Yun ang course of action ng mayor na dapat na ginawa. Ang tanong, ginawa mo, ang sagot mo, hindi. Yes, Your Honor. Bakit? Actually, nung joint inspection team namin, wala naman po kaming nakita na Yun yung sinasabi nga ng PAGCOR, hindi na sila nag-issue ng IGL eh. Oh, tapos sabi mo may problema sa occupancy permit. Hindi ka na rin nag-issue ng ng tinatawag mong business permit. So meaning may violation. Stop whispering. Ay nako, attorney. Attorney, namumuro ka na. Please. Mayor, bakit hindi mo pinadlock? Yun ang tanong. Bakit hindi mo pinadlock? Anong reason? What is the 100 million reason? actually may process naman po. Yun na nga ang process eh, Mr. Mayor eh. Ang process no, yung sinabi ko sa iyo. O may violation galing sa PAGCOR, may violation galing sa iyo. Nagkaroon kayo ng GIT. Pinunta mo doon. Ito violation yan. Ang daming violation yan. Okay, sulat sa business ano mo. Oh, may violation kayo. O, bigyan mo siya ng 1 month. After 1 month, susulat. Mayor, ito yung violation namin. Iko-correct po namin ang aming violation. Wala silang sulat sa iyo kasi siguro very close kayo. Kasi hindi ka ni-reply yan eh. Pero mo mayor ka, hindi ka sasagutin. Hindi sasagot sa iyo yung mga business establishment doon na sinasabi mo may violation ka. Oh. Ano sagot sa iyo? Wala, inisnab ka. Ngayon, ang gagawin mo, susulat ka uli, inisnab ka eh. After a month, binigyan mo isang buwan, hindi pa rin sumagot. Padlock mo. Ang totoo po, yun sana ang magiging course of action namin. Hindi na po kami umabot doon. Mayor, Nagkaroon na po ng raid, Mayor, Your Honor. Mayor kami. Naintindihan namin yung explanation mo. Naintindihan namin yan. January, di ba? Ngayon, di ba? Hindi ka na nag-issue ng January eh. Kailan yung operation? Kailan yung operation? June. 6 months wala kang ginawa. Hindi mo pinadlock man lang kahit yung sinasabi nila Altenco na ito yung isang building na doon na nag-ooperate ang IGL. Pinadlock mo yun para hindi na nakapasok yung mga empleyado na magtatrabaho doon sa IGL. Di ba ganun ang procedure eh? Tama mali? Tama mali? Yes, Your Honor. See? So, reminder, no? Hindi ko alam, pero you have violated your being the LCE. Di ba? Ako, very, ako dyan, critical ako sa ganyan nung ako naging mayor. Lalo na nung may pinadlock ako doon. Kasi you will be accused also of being one-sided. Pero, I see to it that binibigyan ko sila ng isang buwan na mag-reply. Pag hindi, 3 beses ako sumulat. 3 beses ako sumulat, hindi nila ako ni-replyan.
pinadla ko.